Good evening po sa ating lahat. Isang mainit na evening para sa atin. Kahit na medyo madilim na mainit pa rin, no? Pero nagpapasalamat ako kasi yung init na yon hindi lang natin nararamdaman physically. Nararamdaman din natin siya bilang isang Kristiyano, spiritually. Yan, inaanyayahan ko po tayong lahat ay tumayo ating patuloy na papurihan ng Diyos.
patuloy nating papurihan ng ating Panginoon. Dito po sa next song, Banal Mong Tahanan. Share ko lang po, sa DNA po ng isang tao, meron po siyang pattern. It's 10-5-6-5. At sa Hebrew po, kapag in-arrange niyo po yun sa letters, ang mas-spell niya po ay YHWH. Yahweh. Simula nang hindi pa tayo pinanganak, nasa sinapupunan tayo ng ating mga ina. Hindi pa man tayo humihinga, si Yahweh na yung nasa loob ng katawan natin. At simula nung unang iyak natin, yung unang hininga natin paglalabas natin sa sinapupunan ng ating mga ina, ang unang sinabi, ang unang lumabas sa ating bibig ay hininga. At yung hininga na yon, it is Yahweh. Ito po sa Banal Mong Tahanan, gusto ko pong i-acknowledge nyo yung presence ng Lord sa buhay ninyo. Hindi lamang siya nandyan physically, meron po sa katawan natin ang nag-hold pong element sa katawan natin. It's called laminin. At yung laminin na yon, ang structure niya po ay cross. Hindi lang hino-hold ng Lord yung internal organs natin, hindi lang yung skin natin, hindi lang yung flesh natin, kundi pati yung puso, yung soul. At gusto ko po, habang kinakanta natin to, maramdaman niyo yung presensya ng Panginoon. Kahit hindi man physically, I want you to enjoy the presence of the Lord. Maramdaman niyong nandito ang Panginoon ngayon at magpakailan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagdapatin mo
sa aming unang paghinga, Panginoon, Ikaw na ang nandiyan. At hanggang sa aming huling hininga, Panginoon, Ikaw lamang ang siyang aming sasambitin. Ang ngalan mo lamang ang iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Walang ibang pupurihin kundi Ikaw lamang, Lord. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, Panginoon. Loobin mo, Lord, na yung buhay namin maging banal mong tahanan, Panginoon. Hindi lang yung flesh namin, Lord God, hindi lang yung organs, Lord God, hindi lang yung physical na pangangatawan, Lord God, kundi yung buhay namin, Panginoon. Maging banal mong tahanan, Lord God. Daluyan ng mga walang hanggang papurit pagsamba, Panginoon. Na inaalay namin, Lord God, yung puso namin, yung hininga namin, Lord God, na lahat ng iisipin namin, Lord God, Ikaw lamang. Lahat ng lalabas sa bibig namin, Ikaw lamang, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen at Amen at Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Naalala ko yung first Sunday na pinag-usapan natin itong yung midweek natin ngayon, yung Thursday bago yung Church Founding Anniversary. Ang in-announce natin ay sana lahat tayo nandito. So, salamat, marami naman, pero I am expecting, yung prayer ko lagi kay God, ngayong araw na ito ay at least yung 90% sana ng membership ay nandito sa prayer meeting, nandito sa ating gawain ngayon. Dahil yun yung ating pangarap. Basahin ko po yung ilang mga tekstong pag-usapan natin. Ang una po ay sa Jeremiah chapter 32 verse 17. Sabi po, si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. At sa isang familiar story o verses, Ephesians chapter 3 verse 16 hanggang 21. Idinadalangin kong sa pamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang iyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip, at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Verse 20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maari nating hilingin at isipin,
sa pamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Ay manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami upang sambahin Ka sa Espiritu at sa katotohanan, makipagniig sa iyo. Katulad ng title ng aming gawain, this is our midweek encounter with you. Paglapit, pagsamba, pagtitiwala na mayroong isang buhay na Diyos na lagi po naming makaniig. At sa pagkataong ito bilang isang pamilya, bilang isang simbahan, kami po ay lumalapit upang puspusin mo ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Maranasan po namin bilang paghahanda sa aming church founding anniversary. Touch your church, O God. Touch your church. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Pagindapatin niyo po kami na maranasan ang iyong mga biyaya. Ito po ang aming samat panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Good morning po. Ngitian nga natin yung ating katabi na parang may kagalakan. Welcome po natin yung bawat isa na tayo po ay nandito ngayon sa ating pong panalanginan, sa ating pong pakikipag po sa ating pong Panginoon. Yan. Hindi katulad ng Sunday, ay maikli lang po ito na aking pong gustong pagbulay-bulayan natin. Ang una po ay gusto kong maunawaan po nating lahat na mahal tayo ng Diyos. Sobra. Mayroong ginamit dito si Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3 na ang prayer niya, kasi yung verse 16, idinadalangin ko, sabi niya, idinadalangin kong sa pamagitan ng Kanyang Espiritu, palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. At naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. At dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat ang pundasyon ng inyong gawain. So, mahal tayo ng Panginoon at yung prayer ni Apostol Pablo, makita natin kung paano, ano yung unang ginamit na salita? Kung gaano ba kalawak yung pag-ibig ng Panginoon? Kung gaano kahaba? Ilang kilometro ba yung pag-ibig ng Diyos? Kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, kung gaano kataas, at kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Pero sinigurado naman niya na yung pag-ibig na ito ng Diyos, hindi natin kayang abutin ng ating pag-iisip. Kaya kahit siguro na mathematician tayo at susukatin natin ngayon kung paano kalawak, kung paano kahaba, kung paano kataas o kung paano kalalim, siguradong hindi po natin kayang abutin ng ating pag-iisip. Basta't ang sigurado, mahal tayo ng Diyos sobra. Sobra-sobra. Walang duda na mahal tayo ng Panginoon. So, matapos i-discuss ni Apostol Pablo yung para mabuksan tayo doon sa mas gusto niyang sabihin sa atin, sa verse 20, sa Kanya na makagagawa ng higit sa kaya nating isipin at hilingin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. So, ang una niyang pinakita, yung pag-ibig ng Diyos, mahal niya tayo ng sobra-sobra at hindi natin kayang
isipin kung paano kalawak, kahaba, kataas at kalalim. Mayroon siyang binitawan dito na yung kayang gawin ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang aking dito, pinagdudugtong ko lang po yung pag-ibig ng Diyos at yung kaya niyang gawin sa atin. Balikan natin yung sa Kanya. Ibig sabihin, yung Diyos na nagmamahal sa atin, sa Kanya na makagagawa ng higit pa sa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Yung kaninang pinag-usapan natin na pag-ibig ng Diyos na hindi natin kayang sukatin, mayroon pang isang hindi natin kayang arukin na mayroon yung Diyos at yun yung kanyang kapangyarihan. Infinite yung power ng Panginoon. Katulad ng infinite yung kanyang pag-ibig. At ang sinasabi niya dito ay kaya parang pwede natin pagtugtungin na kung paano ako kamahal ng Diyos na hindi ko kayang sukatin, mayroon siyang kayang gawin sa akin na hindi ko rin kayang arukin. Higit pa sa kaya nating hilingin. Kailan tayo humihiling sa Panginoon? Di ba nagpe-pray po tayo? Ang sinabi niya dito, kapag nagpe-pray ka at lumalapit ka sa Panginoon, humihiling ka, humihingi ka sa Panginoon, yung kayang gawin ng Diyos sa'yo, higit pa sa kaya mong hilingin. Higit pa sa prayer mo. Ba, meron tayong mga prayer sa Panginoon na ang pag ika-categorize natin, imposible na itong hinihingi ko kay Lord. Meron ba kayong iniisip ng prayer ninyo parang imposible? Pero maliwanag po yung teksto natin. Yung Diyos, kaya niyang gawin, kaya niyang ibigay ang higit pa sa ating hinihiling. Meron pang isa. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa sa maaari nating hilingin at isipin. Pinaghiwalay din po sa sa English, sa Revised Standard Version, sa English version po, now to Him who by the power at work within us is able to do far more abundantly than all that we ask or think. Sinigurado ng Panginoon. Pinaghiwalay niya yung kaya nating hilingin at saka yung kaya nating isipin. Kung ang paghiling, ang iniisip, ang sinasabi natin kanina, when we are praying, ito yung kategory ng una na humihiling tayo sa Panginoon. Ano naman yung nag-iisip tayo? Sabi ng text natin, yung kayang gawin ng Diyos, higit pa doon sa kapag nagpe-pray ka, when you are asking. Pero hindi lang yung asking ang sabi ng Panginoon. He is able to do far abundantly than all we ask or think. Ano naman yung kapag nag-iisip tayo? Kung prayer yung isa, ano yung isa? Domingo. When we are thinking, anong category ng natin? Ano po? Worry? Para sa akin, positive siya eh. That He is able, pa tayo ng isang version, New King James Version. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Isang version pa, New Living Translation. Merong ginamit dito,
na infinite. Now, all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Talagang dalawang, sa lahat ng version tinignan ko, na pinaghihiwalay niya, dalawa ang gusto niyang sabihin tungkol doon sa kung ikaw ay humihingi at saka doon sa kung ikaw ay nag-iisip. Kung negative yan, maaring yung pag-worry natin, pero positive. Sa aking inisip ko, napunta ako doon sa when we are dreaming. Kapag tayo ay nag-iisip na mayroong magandang bagay na mangyari sa atin, higit doon sa kaya mong pangarapin, kayang ibigay ng Panginoon. Di ba minsan, ang iniisip natin, parang suntok sa buwan na itong pangarap ko. Yung prayer natin kanina, di ba, parang nagpe-pray tayo, ang iniisip mo, parang imposible na yata itong pinagpe-pray ko. Pero dito naman, sa iniisip mo, sa pinapangarap mo, parang iniisip mo na parang sobra na yata itong pinapangarap ko. Pero ang sabi ng Panginoon, yung kaya mong ipag-pray at yung kaya mong pangarapin, kaya niyang ibigay higit doon. So, yung Diyos na ito na inilagay natin doon sa nilagay natin doon sa yung unang ni Apostol Pablo, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi mo pwedeng pagdudahan yan. At yung pagmamahal niya na hindi mo kayang maunawaan, ay ganun din yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Si Jeremiah, nung nag-pray din siya, sabi niya, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at lupa sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa iyo, sabi niya. Iniisip niya na walang kayang gawin. Walang kayang gawin yung Diyos sa buhay natin. Yet, ito na po. Yet, lahat tayo, hindi tayo makapasa na hindi tayo nag-doubt. Lahat tayo, mayroon tayong napunta tayo doon sa pag-iisip natin na baka sobra na itong pinagpe-pray ko. Baka sobra na itong pinapangarap ko. Walang tao na yung pag-iisip natin ay kulang pa ito. Kasi yun yung pupuntahan natin doon sa part 2 ng ating gagawin. Pero gusto kong mabuksan sa isip natin, yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin ay higit pa. So parang ito ka na ngayon, ito na yung kalagayan mo bilang isang individual na mananampalataya. Kasi parang kinategory natin yung ating ipagpe-pray mamaya. It is for yourself, for your family, for this church and for this nation. Parang apat na kategorya. Mayroon bang gusto ko sana ganito pero ang inisip natin, hindi na ito kayang gawin ni Lord sa buhay ko. Parang hindi na ito kayang gawin ni Lord sa family ko. Hindi na kayang gawin ni Lord dito sa church. Hindi na kayang gawin ni Lord dito sa bansa o sa buong mundo. Pero maliwanag yung pinag-uusapan natin dito, nanggaling kay Lord mismo, na walang mahirap sa Kanya at walang bagay na o walang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Wala tayong mahiling o maisip
na mahirap sapagkat higit pa doon, far, far, exceedingly, abundantly, infinitely, nagamit na lahat ng mga ano yun? Superlative adjective para ipaliwanag ng Diyos na kaya niyang higit-higitan pa yung iniisip natin na siguro ako na siguro yung unang kasi iniisip ko subukan nating mag-isip ngayon ng kwento ng buhay natin na somehow ay naranasan natin sa Panginoon. Yung sobra-sobrang pag-ibig niya. Maganda siguro maano natin na idugtong natin yung sobra-sobrang mahal tayo ng Panginoon. Gumawa siya ng himala sa buhay natin. Noong dami ko kasing ginawa noong April 21. Tapos sabi ko, mayroon akong my day nung 5 years ago, nung April 21, 2021, 5 years ago, ang aking sabi ko, mamaya bago matapos yung yung alas 12 ng ating gabi, dapat ma-ID ko ito at ipagmalaki ko yung ginawa ng Panginoon. Yung picture ng aking pinost noon ay picture ng St. Jude Hospital. Because 5 years ago, noong April 21, yun yung aking surgery sa aking colon cancer. Na hindi naman kami ni Mrs. ko ng aking pamilya na para bang dumating din sa point na yung baka hindi kayang gawin ito ni Lord. Na yung doktor nga, sinasabi niya lagi kay Mrs. ko, sabi niya, ito po kasi ang gagawin natin, puputulin natin yung bituka. Kasi aalisin natin yung part ng bituka na mayroong bukol, puputulin natin siya, tatanggalin, tapos pagdugtungin natin. Pero sabi niya kay Mrs. ko, pero Mrs., gusto kong sabihin sa iyo na hindi ko maipangako na maipagdugtong ko yan. Noong isang araw, mayroon akong kausap na pastor na naoperahan din siya ng colon. Pero hindi kami masyadong nagkakwentuhan kasi mayroon kaming katabing kabaong nung magkita kami. Parang mayroon siyang pinapakita sa akin na colostomy bag. Ibig sabihin, natanggal yung bukol niya pero hindi kaya napagdugtong, pero hindi kami nakausap kami masyado. Kaya sobrang pagpapasalamat ko sa Panginoon. Ang usapan lang namin ng family noon, kaya makulit kami na ikwento yung bagay na ito na ginawa ng Panginoon sa akin. Dahil ang sabi namin noon, nung nagpe-pray kami, Lord, ang hindi po namin makakalimutang gagawin, ipagmamalaki po namin yung gagawin mong pagpapagaling. At napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Kahit na sabihin natin, sabi ko nga kanina, maaring nagdamdam din kami. Diba? Mayroon tayong sa Panginoon na, Lord, bakit naman kami? Bakit naman ako? Pero napakabuti ng Panginoon kasi nilalagpasan niya lagi yung limitasyon ng ating iniisip at yung kayang ipag-pray. Kasi wala naman talagang imposible sa Kanya. Kapag anong klaseng, maliban na lang ito, ayaw ko naman lagpasan kasi baring iniisip natin, mayroon namang mga taong nag-pray pero hindi gumaling at namatay. Kasi kung oras mo naman na talaga, hindi naman ibig sabihin na hindi nagampanan ng Lord yung kanyang
nung kanyang ano. Kasi sabi po, the final healing is in heaven. Walang taong pumasok sa langit may sakit. Kaya walang hindi gumagaling. Wala talagang hindi gumagaling. Pag yun na naman talaga yung ano. Pero kahit na anong klaseng kalagayan, sa pagkakasakit. Pero ang daming pinag-usapan, ang daming area ng buhay na mayroon tayo. At marami tayong may kwento ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin at sa ating pamilya o sa ating church mismo. Baka po mayroong gustong magkwento sa inyo po. Ang testimony ng kabutihan ng Panginoon. Nilagpasan niya yung ating pagdududa, nilagpasan niya yung ating hinihiling, nilagpasan niya yung ating pinapangarap. Ito po ang kahit na lang, 4 na tao lang. Bago tayo magpatuloy, may gagawin po tayo yung part. Hello po. So, good evening. Gusto ko lang magpasalamat kay Lord sa kung gaano siya kabuti sa buhay namin. Kwento ko lang. So, ang dami ding pinagdaanan. Actually, silent prayer. So, isa po yung nagka-Bell's palsy ako and praise God and thankful ako kay Lord kasi ang dami nag-pray for me, nag-support financially, lalo na po unexpected na, alam mo yun yung sabi nga ni Lord, pag nag-pray ka at may pinag-pray ka na akala mo na hindi matutupad ni Lord, pero di ba kung gaano ka man katalino or anything na pero binibigay ni Lord yung sagot sa mga prayer mo. So, after nun, nagkaroon naman ako na sakit ulit sa breast. So, ang dami. Happy Lord, nire-reveal mo na lahat ng sakit ko. Bago 40 years old na ako. So, after ng Bell's palsy, nagkaroon naman ako ng abscess sa breast, sa kanan. So, yon akala ko na naman something na, eto naman Lord, yung pagsubok. So, hindi ko talaga din maisip na kung ako lang, hindi ko kakayanin. Siyempre po, dahil, alam niyo po, ang daming iniisip ko, Lord, ang liit pa ni Dalia. So parang sunod-sunod yung pagsubok. Pero yung
kabutihan ni Lord at yung pagmamahal niya sa akin na hindi nasusukat. So, hindi ko din masukat or akalain na andito pa rin ako, binibigyan pa rin ni Lord everyday ng buhay, everyday na pag-asa. So kagabi na naman, kagabi nagkaroon ako ng severe pain sa puson. As in, iniisip ko nga parang 4 times ko na-experience sa buong buhay ko yon. Yung talagang severe na chine-check ko, in-observe ko kagabi yung sakit ng pain ko. Talagang sa gitna ng puso hanggang sobrang sakit niya. Hindi kasi ako regular na So sabi ko, Lord, ang prayer ko na kagabi, sabi ko, Lord, kung kukunin mo ako, sorry po sa lahat ng pagkakamali at yung pagkukulang ko sa iyo. Sorry po, Lord, sabi ko, kung iiwanan ko man sila, kayo na pong bahala. Pero, after ko mag-pray, talagang yung pain, hindi ko na talaga siya iniiyak ko na lang. And natulog na ako, at pagkagising ko, Lord, thank you kasi ginising mo ako ulit. It means, meron ka pang purpose sa life ko na everyday ginigising mo ko yung mga ganitong pagsubok. Talagang pinapatunayan ni Lord na napakabuti niya at binibigyan niya ako ng buhay na kung ano meron ako and na magpasalamat kung anong meron ako ngayon sa family ko, sa mga tao na sa paligid ko. And sabi nga, hindi mo maidadalas sa langit kung ano meron ka. Na kung yung pananampalataya mo lang kay Lord ang siyang mahalaga sa buhay natin. So, yun, nagpapasalamat ako kay Lord kasi despite na yung mga ganun bagay na nararanasan ko sa buhay ko ay hindi pa rin niya ako pinabayaan. Kasi po, andun yung love ni Lord, unconditional love ni Lord sa buhay ko na binibigay niya everyday. So, thankful ako kay Lord dahil pinapa-experience niya ito. Dati kapag may na-experience ako na mga pagsubay ko, bakit ganito, bakit ganyan? Ngayon, ang pinapa-realize sa akin ng Lord, be thankful na na-experience mo yan. Kasi ito yung way kung paano pakita kung gaano kabuti si Lord sa buhay ko. So yun, praise God po. Thank you po. Ayun, praise God. Yung dun lang sa version ng Bible namin ni Tim kasi, yung higit pa sa hinihingi at inaasahan, yung word naman po na inaasahan. This week po, ang daming nangyari sa amin ni Tim. Pero ang galing ng Diyos kasi yun pala yun, yung hindi lang sa panahon ng answered prayers that God is there. Even doon sa unanswered ones. This week po, nakatanggap kami pumunta kami ni Tem sa hospital kasi kailangan niyang ipacheck. At dun sa habang nakailang balik kami sa hospital, nung time na pinasa namin yung laboratories niya, nakaupo kami doon sa tricycle. During doon, nandun kami sa labas, nag-aagahan kami kasi kapapasa namin ng mga labs niya. Doon po namin, may natanggap akong news. Sabi niya, your contract has just ended. So natapos po yung contract ko sa work. And hanggang April 30 yung work ko. Pero ang galing kasi hindi ko alam nung time na yon
Kasi nagpe-pray kami ni Tem for direction. Yun, for redirection. Yun. Sabi namin, Lord, wala na kaming plan B. Plan A na lang. Kung ano yung gusto mo, dun kami lalakad. And literal po na we walk by faith and not by sight. Kasi that time nung natanggap namin yung news, ang grabe, ang galing ni Lord kasi yung peace, hindi ma-explain po na si Lord yung in charge. Sabi niya, huwag kang mag-alala. I have something in store. Yun yung message sa akin. Yun din yung message kay Tem. Minsan dun sa season ng waiting, madalas naiinip tayo kasi sanay tayo na naka-layout yung plans. Pero mas masarap po pala yung lumalakad ka, trusting God holds your future. Sa journey namin ni Tem ng buong year, yun yung season ng humbling. Na wala kang pwedeng asahan kundi ang Panginoon. Pero hindi nakita yon sa buhay namin. We are struggling kasi God is so good. He provides, He gives peace, He heals, He gives joy. Grabe po. Alam niyo, simpleng bagay. Last Sunday lang ata yun, no? Naisip ni Tem na ipasok ko yung tricycle out of nowhere. Parang, pasok ko ba yung tricycle? Very unusual yon na ipapasok ko yung tricycle ng tanghali. Turns out, naiwan po yung phone ko dun sa upuan ng tricycle. Simple yun, di ba? Pero it was God working His way to protect us. Na hindi nawala yung phone kasi pinasok ni Tem yung tricycle. Meron pa. Ano pa, Paps? Sa doctors po, yung doctor na binigay sa amin ni Tem, siya yung nag-advise sa amin what to do. And grabe po, nung time na yon na pumunta kami dun sa hospital to undergo the procedure, we have the means. Sipin niyo po yun. Hindi, kami po ni Tem, yung finances namin sapat lang. But then, that time, extraordinarily, God tapped a person to provide for that. And nung time na yon na kailangan ni Tem for his laboratory, grabe, praise God, kasi we have that means for that test na mapagdaanan ni Kuya Tem. Nakita ko yung lahat na provision ni Lord kasi kami lang, kung kami lang, hindi po namin kaya. Pero grabe po si Lord. Alam niyo, may last moment pa kami. Magpapa-check up si Kuya Tem and wala pa kaming pera. Pero ang check up ni Kuya Tem is 2 o'clock. Ang sabi lang namin, God will provide. 12 o'clock, nag-check ako. Wala pa. Naglaba ako, naglinis ako. Ang faith ko, Lord, binigay ko na sa'yo to pinag-pray ko na. Yung check-up ni Kuya is 2 o'clock. Na-move ng 3. Pag-check ko ng 2, grabe. Andun na yung in-expect namin. And that was God. That was the Lord working His way. Dun ilang beses na pinatunayan ng Diyos na, anak, hindi mo kailangang paggawan yan And ito po, testimony ko rin to. For the whole year, God provided for us. Alam niyo yung mga Israelite, kung paano sila lumabas to get manna? Alam niyo po, 1 year akong ganun. Naghihintay ako ng sweldo. And every time yung affirmation ng employer ko that you did a good job, we thank you. We thank you for your kindness. We thank you for your concern. Pero alam niyo po, yung trabahong ginagawa ko, sobrang minimal. And I know it was God providing all along to that period. Kaya po alam niyo nung sinabi that the contract has ended, I saw myself standing dun sa promised land. Kailan nag-stop yung manna? Di ba when the Israelite entered the promised land? Sabi ko, Lord, andito na kami. And I thank God
for that. Sa season ng waiting, hindi man natin alam yung future. Sama ba siguro praying for healing? Sama ba praying for breakthrough? Pero God challenges us to surrender everything. If you desire, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero alam niyo yung sinabi ni Lord sa amin, if you desire me more than anything else in this world, then you will have everything. Praise God po. Si Lord po yung mababurihan. Good evening po sa inyo lahat. Gusto ko lang po i-share yung nangyari nung nakaraang taon na naalala ko siya ngayon kasi VBS na naman. Kasi po last year, VBS din po noon. Yun po yung first day ng VBS. So naka-assign po kami noon sa Pamatawan. Then ako po, sabi ko po, sunod po ako kasi magpapa-clearance po ako noon. Then, pagpunta ko po ng school po, di po inaasahan na nasiraan po ako ng motor. Parang po siya, ayaw na pong umandar, yung fan belt niya po, parang nadurog na po. So, papunta pa lang po ako, bago pa po ako makapunta ng Walter, nasira po yung motor sa may tapat po sa Meco, sa Subic po. Then, sabi ko, ang malas naman, bakit nasira pa? Ang dami ko pa namang gagawin ngayon. May BBS pa, sabi ko. Then, una ko pong ginawa nun, tinawagan ko po si Papa ko. Tapos di po sumasagot si Papa kasi nasa work po nun. Then, sabi ko po, ano kayang gagawin ko? Tapos sabi ko lang po sa isip ko, Lord, tulungan mo ako, kailangan kita ngayon. Then, yun po, pagkatulak ko po ng konti, may kumausap po sa akin sa gilid, yung nagtitinda po ng buko, sabi niya. Anyari dyan, sabi niya. Sabi ko po, nasira po yung motor ayaw po mandar. Tapos tinawag niya po yung asawa niya na truck driver yung mga nagdi-deliver ng mga ng mga soft drinks po. Tapos sabi niya, punta ka doon sa talyer, malapit sa may Walter, sabi niya. Tinuro niya po sa akin yung daan. So sabi ko po, napakabuti ni Lord kasi isang sign yun na, kasi di ko po alam kung saan ako magpapaayos. Kasi di naman po ako familiar sa lugar. Tapos tinuro niya po yung lugar po na yon. Then pagpunta ko po doon, habang tinutulak ko po yung motor ko, may lumapit po sa akin na nakamotor din, sabi niya. Saan ka? Nasira? Wala ka bang gas? Sabi niya po sa akin. Sabi ko po, hindi po, meron po, kaso po nasira po yung motor ko, sabi niya. Anong gagawin mo dyan? Sabi niya. Sabi ko po, pupunta po ako doon, ipapayos ko po sa talyer. Tapos sabi niya po sa akin, sige, sumakay ka na, tulak kita, sabi niya. Then, after po noon, pagpunta ko po doon sa talyer, wala pong gagawa ng motor. Wala daw po yung mekaniko na marunong gumawa ng fan belt po. Tapos, tinawagan ko po ulit si Papa ko. Tinanong ko po siya kung ano gagawin ko. Sabi niya po sa akin, may pera ka ba dyan? Sabi niya. Sabi ko po, meron, 200 lang. Tapos sabi niya po sa akin, sige, punta ka doon sa Rusi po. Kasi doon po yung pinapagawa namin ng motor sabi niya. Tapos, ako po, sabi ko po,
kung ano na lang yung mangyari, si Lord na po bahala. Basta sa isip ko po noon, Lord, tulungan mo ako. Yun po yung nasa isip ko noon. Then, after po noon, pumara po ako ng tricycle para po hilain po yung motor papunta po ng Rosie. Then, sabi ko po, pagdating ko po doon, tinanong ko po yung driver kung magkano po yung, kung magkano po yung singil niya. Sabi niya, ikaw na bahala. So, sabi ko, parang, ang bait naman ni Lord kasi gumagamit siya ng mga tao para hindi ako mahirapan. So, sa sobrang na-touch po ako, yung 100 pesos po, kahit malapit lang po yun na po yung binigay ko. Parang tulong na din po sa sa driver na yon. Then, pagpunta ko po doon, hindi na po ako nagpa-clearance. Inuuna ko na po yung VBS. So, sabi ko, Lord, dahil tinulungan mo ako, unahin kita. So, ang ginawa ko po noon, umuwi na po ako, namasahe po ako. Tapos, pumunta po ako dumiretso na po ako ng Pamatawan noon. May bag pa nga po ako noon eh. Tapos, yun po, sakto po, sabi ko, 10 na. Baka nag-start na yun, late na ako. Pagdating ko po doon, sakto, pa-start pa lang po, ako pa po nagturo nun. So, sabi ko, napakabuti ni Lord sa buhay ko kasi hindi niya ako inahayaan. Kahit na may mga challenges na tingin ko na nahihirapan ako, parang imposible na umabot ako nun sa BBS kasi 9 po yun eh. Tapos magte-10 na po nun. Eksakto naman po, umabot po ako. Then, ang ginawa ko na lang po nun, nagpasalamat sa Kanya. Tapos, yun po, hanggang ngayon po, di ko po makalimutan yun kasi magbi-BBS na naman po. Yun lang po, maraming salamat po. Napakabuti po ng Diyos. Sige po, baka mayroon pang gustong humabol. Wala na po. Ganito po ang gagawin natin. Kasi sabi natin kanina, lahat tayo mayroong pagkakataon sa buhay natin na yung pinagpipray natin na breakthrough, yung pinapangarap natin na ganito, sa alinmang area, somehow ay parang hindi tayo naniwala minsan. Nag-doubt tayo na baka hindi mangyari. Yung simpleng lang, ang unang kategory po kasi ay yung individual person, tayo po. Mayroon tayong gustong mangyari o pinagpe-pray natin. Halimbawa ay mayroon akong ugali na ayaw ko, pinagpe-pray ko, pero parang hindi ako naniniwala na mababago pa yon. Yung isang lang. Kaya, ang isang natin, kaya tayo lalapit, kasi lalapit po tayo eh. Kasi, manghingi tayo ng sorry kay Lord. Kasi mayroon siyang gustong gawin sa atin. Naniniwala ako na yung sinasabi doon na yung kayang lagpasan ni Lord, yung kaya mong hilingin at isipin. Ano yung word, Maya, sa version ng nyo? Yung isa, inaasahan at saka hinihiling. Yung higit pa sa hinihiling at inaasahan, minsan hindi natin yung bang encompassing lang na mag-pray tayo, pero parang yung kinakailangan, ang inisip ko dito ay asahan mo. Asahan mo, alam mong tutugunin ka ng Panginoon. At kaya niyang lagpasan nga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Halimbawa, mayroon akong gustong mangyari sa buhay ko, Lord. Pero, higit pa doon sa iniisip ko kaya mong gawin. Kaya ang tawag nga breakthrough eh. Dahil nanggaling siya sa Panginoon. Yung gagawin niyang sa buhay natin. So lalapit tayo dito na magsusori tayo sa Panginoon kasi somehow sa sarili natin
it's either na nakontento na tayo na ganito na lang tayo as an individual person or as a Christian, bilang isang Kristiyano. Mayroon tayong gustong gawin pero mayroon tayong gustong mangyari o maging tayo pero hindi natin nakikita yung gustong gawin ng Panginoon. So, dalawa lagi, sa bawat kategory, lalapit ka kasi, sorry Lord, kasi hindi ko inisip na kaya mong gawin yun sa akin. Pangalawa, kasi igagrab mo yung mga prayers mo para sa sarili mo. Igagrab mo na may gagawin si Lord na higit pa sa kaya nating isipin at hilingin para sa ating sarili. So, saan ba yung pwede bang patugtog tayo? Ha? Sige po, mag-pray lang tayo na sasabihin natin kay Lord, Lord, sorry po, kasi hindi ako naniwala na ito yung gusto mong gawin sa buhay ko, na kaya mong higitan yung ganito sa buhay ko. Then, magpe-pray tayo yung breakthrough ng Panginoon, hingiin natin para sa sarili natin. Mayroong isang mabuting Diyos na nagmamahal sa atin para gawin niya yun para sa atin. So, ang paglapit natin ngayon ay para sa iyo lang, sa sarili mo lang. Bilang isang mananampalataya, bilang isang individual na anak ng Panginoon, na individual na Kristiyano, sabihin natin kay Lord, Lord, sorry po, but this time, I am praying na mangyari po yung breakthrough. Paniwalaan ko po lahat ng pangarap ko, yung inaasahan ko para sa sarili ko na gagawin mo yun sa akin. Na matapos ko yung pag-aaral ko, na ito yung pangarap mo para sa akin, gagamitin niyo po ako. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayo pong umakbang para lumapit, para mag-pray sa harapan. You can do it also in your seat po. Pag hindi po kayo komportable na lumapit at pumunta sa harapan, you can do it in your seat. Pero if you want to come forward, pray to God para sa sarili mo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Sa pag-pray po natin at paglapit, isipin natin na mahal tayo ng Panginoon. Hindi natin kayang isipin kung paano kalawak, kalayo, kalalim, ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat. At ganun din, higit doon ang kaya niyang gawin para sa atin. Manalangin po tayo.
Sige po, pray lang po kayo. Yung ikalawang category po, individual pa rin, pero naisip ko, bago tayo pumunta doon sa family, yung ipagpipray natin tungkol sa family, ay dito kasi maraming tungkol sa pagkakasakit. Kaya yun yung testimony ko kasi gusto kong i-declare that yung himala na ginawa sa akin ng Panginoon, gawin niya sa lahat sa atin. Lahat tayo dumadaan kapag magkasakit na akala natin hindi na tayo gagaling. Doon humihina yung faith natin na dapat ay mas lalo tayong manghawakan sa Panginoon. So, ipagpipray ko po kayo. Pero paglapit po ninyo kung para sa karamdaman, yun na, lagi po, ang unang pag-pray po ninyo, pwede naman sa upuan, pero di ko po kayo maipagpipray pag nasa upuan po kayo. Kung mayroon pong karamdaman, o you are praying for member of the family or for a friend na pinagpipray po ninyo, lumapit po kayo. Basta't banggitin nyo lang po na Lord, sorry po kasi nag-isip ako na yung sakit ko o yung sakit ng member ng family hindi nagagaling. Kasi dapat isipin natin daw lagi, far more infinitely, exceedingly abundantly, kayang higita ng Panginoon yung prayer natin. So, pwede po kayong lumapit para mag-sorry. At the same time, to claim healing. Para sa sarili mo, para sa member ng family, para sa kamag-anak, para sa kakilala na mayroong karamdaman. Hallelujah. Hallelujah. Lumapit po tayo na mayroong buong pagtitiwala sa Panginoon that today, healing at this moment, that healing is available. Hindi na kailangang isipin kung ano bang klaseng sakit. Pero may gagawin si Lord na healing. Physically, spiritually, emotionally, mentally. The Lord is our great healer. Walang mahirap sa Kanya. Walang imposible sa Kanya. At nagpapagaling siya. Yung bang mapunta tayo doon sa prayer natin ngayong oras na ito na gagaling ako, yung sakit ko, yung sakit ng ipinagpipray ko, pagagalingin ako ng Panginoon. Jesus name, Jesus name. Lord, walang mahirap sa iyo. May mga lumapit, sila na nasa upuan, we will receive healing. Jesus' name.
Meron pa po? Baka nawalan lang kayo ng pwesto kanina na gusto nyo po magpa-pray over para sa karamdaman. Lord, ito po ang isang pinag-pray namin, Panginoon, na walang karamdaman na magiging sagabal upang hindi ka namin mapaglingkuran. Today, tonight, walang duda, inaangkin po namin, maging nakaupo lang po kami dito, your healing is flowing. The Holy Spirit is hovering, and as we pray, as we claim, the Holy Spirit is moving, and we claim healing. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Salamat ng marami. Maging sila, Panginoon, na kasama namin via online, kung ito po ay naka-live o may ipi-play ito, Panginoon, mamaya, in the name of Jesus. Walang imposible sa iyo. Your healing is always available. You can do it more than we are praying and more than we are expecting or thinking of. Salamat. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Yung third category po ay para sa family. Yung minsan mayroong nasirang relasyon, kala natin wala na yon, tapos na. Pero kayang ibalik ni Lord. Yung bang hindi mo, paano, hindi mo dapat kwintahin kasi si Lord kaya niyang gumawa. Yung prayers natin para sa family, pangarap natin na makatapos yung mga anak natin, mayroon pang hindi nakatapos, mayroong nahinto, parang akala natin tapos na. May nag-exam, di nakapasa, mayroong hindi natin lahat gagawin ng Panginoon at kaya niyang gawin. Walang imposible sa Kanya. May pangarap tayo na magkaroon tayo ng sariling lupa, ng sariling bahay, parang isinuko na natin. No. God is a God of breakthrough. Baka mayroong pang part na pinagpipray mo sa family mo, or salvation pala. Salvation ng member ng family. Lahat ng mayroong kinalaman sa family. Pag-pray mo, number 1, Lord, sorry po kasi nag-isip ako na ganito na lang. Na ganito na lang yung family namin. But tonight, I am stepping into your miracle, O God, na gagawin mo sa pamilya, sa bawat pamilya ng iyong mga anak na narito. Hallelujah. Pwede na po tayo mag-start na mag-pray, or you can go in the altar or in the kneeling rail. Pwede po tayong mag-pray dito. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. You are the God of generation. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are the God of family. You design family, O God. And right now, we claim the full manifestation of your love for families. Salamat po. Pakinggan niyo po ang panalangin ng iyong mga anak. Patawarin niyo po kami, nagduda po kami na mayroon kang gagawin na breakthrough sa family namin. Nagduda po kami na mayroong member ng family na hindi maligtas. Lord, inaangkin po namin, buo-buo ang mga pamilya na makakilala sa iyo, maglingkod sa iyo. Lahat ng mga pangarap na naudlot, in the name of Jesus,
on the 119th church founding anniversary, you are making us a model family, isang pamilyang ganap sa iyo, Panginoon. Not perfect because we are perfectly imperfect, but thank you, God. Ikaw po ang Diyos na nag-aayos ng aming pamilya. Maging pinakagusot-gusot na relasyon, kaya mong ayusin. Basta't manampalataya kami na may gagawin ka para sa aming pamilya. Mabuo ang pangarap, mabuo ang pamilya para sa iyo. We declare blessing para sa bawat pamilya. Salamat, 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 salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Next po ay yung category para sa church. Siyempre lahat naman tayo nagpe-pray na yung church natin lumago. Ako po personal, gusto ko pong mag-share sa inyo ng nagpe-pray ako ng breakthrough para sa church. Lahat naman tayo nagpe-pray. Sabi po sa kapag mahal mo daw yung church na kinabibilangan mo, dapat dumadalo ka, ipinagpe-pray mo, pinaglilingkuran mo, at saka nagsishare ka, nagkakaloob ka para sa church. So, kapag mayroon tayong naniniglect doon, yun, ihingi po natin ng tawad. Hindi ko alam kung bakit laging tuwing nagpe-pray ako para sa church, napupunta ako doon sa ano yung kaya mong gawin. Na-share ko sa mga pastors yung soaking namin sa Masinloc na baka kaya pa nating higitan yung dati nating ginagawa. Ako po nagpe-pray ako na dumating sa nagsiserve ako pero hindi na ako tatanggap ng sweldo. Kasi last time na-bless ako kay Apostol Pablo kasi lagi niyang sinasabi na karapatan ko yan, kunin ko. Para sa akin yan, yung sweldo niya. Pero diba, nagpakilala siya na tent maker kasi nagtatrabaho siya para mayroon siyang karapatan na tanggihan yung ibinibigay sa kanya. Yun yung prayer ko kay Lord eh. Yung last part ng ministry ko, kung mag-start na sa January 1, na pwede ba Lord, maglingkod ako sa iyo ng wala na akong kukunin. Yun yung prayer ko eh. Hindi ko alam kung sa taon, sa pagdating ko ng 60, pero ang prayer ko as soon as possible. Baka ang ibigay na sa akin ni Lord yung hindi na kinakargahan ng gas yung anong sasakyan yun, Aaron, yung hindi na kinakargahan ng gas. Para pag mag-speak ka, pwede nang hindi na lagyan ng lagip kasi hindi na kinakargahan ng gas. Tayo po, ano yung gusto nating ipag-pray na breakthrough sa church? Nung una po, ang prayer ko, kasi itong prayer meeting, ito po yung isang ko eh, kasi naniniwala ko na the praying church is the powerful church. Ano pa yung isa? Meron pang isang sa prayer eh. The church that is not praying is beginning to die. Kaya ito yung natin. Kaya kanina po nabanggit ko na
ipinag-pray ko talaga na at least 90% ng membership nandito ngayon nagpe-pray. Kasi nung ipinasok ko itong once a month na lang yung prayer meeting, face to face, yun yung prayer ko na sana every last Thursday, dumami ng dumami, hanggang lahat ng membro pupunta. Kasi yung iisipin natin, isang buwan lang naman yan, isang bisis lang, isang buwan. Pupuntahan ko yan kahit anong mangyari. Yun yung aking iniisip na maisip ng church. Kasi yung unang naisip ko, parang mahirap mag-materialize na bawat isang linggo may organization na pumupunta. Halimbawa, alas 8 yung simba, mayroong isang organization na pumupunta ng 7 o'clock. Isang oras mag-pray. Kalalakihan ngayong Sunday, kababaihan, yung adult, kabataan, yung matagal na pero parang mahirap mangyari. Pero ngayon, di ba, ang sabi natin, walang prayer, walang iniisip natin na hindi kayang gawin ni Lord. Na mayroon siyang gagawin sa church natin. Tuwing mainit, naiisip natin na oo nga, mas maganda kung aircon, mas sana tayo ngayon, di ba? Mas kampante tayo. Pero hindi ko alam kung sinuko na rin natin yan na magka-aircon yung church natin. Ngayon, magpe-pray po tayo para sa church. Na mayroon pang gagawin. According to some evangelistic pastor writers, ang isang church na mayroong 120 years, 119 na tayo, dapat at least po mayroon na tayong 6 na anak. Mayroon na dapat yung 120 years old na church, mayroon na dapat na at least pinakamaliit 6 na anak. So yun yung natin. Yung prayer nating lahat. Hindi natin iisipin yung limitation na kaya nating gawin. Lagpas na tayo doon sa dapat nalagpasan na natin yung dapat hindi ako malate, dapat ito ako yung dadalhin tayo ni Lord doon sa hindi natin kayang isipin at hilingin na isang klase ng church na malago, na nagcha-church plant, na nag-i-evangelize. At yan yung prayer natin. Tumutungtong tayo ng 119. Yung from day 1 ng 119 years old hanggang 120, mayroong breakthrough na ginagawa sa buhay nating mga mananampalataya at sa buong church. Mayroong breakthrough na gagawin. Siyempre, yung church tayo yun eh. Yung ipinagpipray nating individual kanina, yung ipinagpipray natin na hindi sagabal yung pagkakasakit, yung ipinagpipray nating family, yun yung church. At yung breakthrough na ginagawa doon, mangyayari sa church natin. Of course, mayroon pang baka ganito sa church, pero gusto nating pagkatiwala sa Panginoon. Yung mga baka ganito, si Lord na yung bahala. Nung isang araw, nung pinagbulay-bulayan ko yung pagliligtas ng Panginoon sa akin, niligtas niya ako, yung imposible. Although, ang sabi ko noon, after 5 years, magkakaroon ako ng series nung kasi mayroong si AI, si Google, pag ganito daw yung nararamdaman mo, baka mayroong nangyayaring reoccurrence. Pero pinagkatiwala ko na yun sa Panginoon lahat.
nagpapasalamat ako nung nangyari yung sa church natin at tumayo tayo. Sabi ko, ito yung isang dahilan bakit binuhay ako ni Lord. Gagamitin niya ako para sa church natin, sa PIMC, sa kung saan pa niya ako dadalhin. Kaya yun yung aking na sana magamit pa ako ni Lord na higit pa doon sa nakikita ko. Mayroong mangyaring himala sa ating simbahan. At yun po yung ipag-pray natin. Ready na po ba kayo na ipag-pray yung church? Hallelujah. Pwede po kayong pumunta sa harapan, pwede rin po kayong dyan. Praise. Pag-pray din po natin yung ating celebration sa Sunday. Lord God, dalangin po namin. Ito pong aming taunang pagpapasalamat. And for this Sunday, for our Thanksgiving, for the celebration of 119th founding anniversary. Yung aming pagpapasalamat, Panginoon, sa 3:00 ng hapon, Lord, i-bless niyo po si Pastor Jess sa kanya pong pagdala ng iyong mensahe at hamon para sa aming lahat. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming Thanksgiving concert. Dakilain ka namin, Panginoon, mula sa aming mga puso. Tunay nga po ng aming simbahan ay isang simbahang nagpupuri, mapagpasalamat, dinadakila ang lahat ng iyong ginawa para sa amin. Magkaroon kami po ng kakaibang pagsamba. Gawin niyo pong breakthrough, gawin niyo pong isang malaking paghipo sa buong iglesia, sa lahat ng mga tao, Panginoon, na dadalo. Mayroong makakilala sa iyo, Panginoon, dahil sa aming pagsamba, dahil sa aming pong concert, sa mga patutuo, Panginoon.
Lord, salamat po para sa amin. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Jesus name. Jesus name. Lahat po muna nakatingin dito po. Siguro ang isang gagawin po natin bilang church ay kaya na po ba nating mula nung isang taon nang lumipas, aring nasaktan tayo, may sinabing hindi maganda, tayo din nakapagsabi din tayo ng hindi maganda. Pwede po bang in 1 minute, in 2 minutes, ay mag-release tayo ng forgiveness sa mga tao na nakasakit sa atin o mamingi tayo ng tawad, baka naman tayo yung nakasakit, nakapagsabi ng hindi maganda. Walang sagabal sa celebration natin ng ating first year Thanksgiving, ng ating pagtayo. Makapag-release tayo ng pagpapatawad. Let's pray. Father God, this special prayer is for the releasing of forgiveness sa mga taong nakasakit sa amin. Pero ito rin po ay panalangin na kami rin po ay patawarin kung kami naman po ang nakasakit, nakapagbitaw ng mga salita. Nagpapatawad po kami katulad ng pagpapatawad mo sa amin. Nagmamahal po kami katulad ng pagmamahal mo sa amin. Walang sagabal, Panginoon, sa aming pong pagdiriwang, sa aming pagpapasalamat, sa aming pagsamba, sa aming pong 119th Church Founding Anniversary. Tatanggapin at sasaluhin namin yung lahat ng mga pagpapala at biyaya na walang sagabal. Kasi kami po, nag-release kami ng pag-ibig, nag-release kami ng pagpapatawad, at humihingi din po kami, tumatanggap po kami ng kapatawaran. Salamat po sa iyo pong presensya sa amin, pagpapala sa amin lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang last one po, yung para sa bansa natin, para sa, di ba parang, dito lahat po tayo, guilty tayo kasi parang sa kalagayan ng bansa at ng buong mundo, parang nawawala na tayo ng pag-asa. Dahil parang palala ng palala. Kung sign yan na darating na si Lord, wala namang problema. Pero kung hindi pa naman at sinasabi lang niya na malapit na akong darating, pag-pray natin, huwag tayong susuko na ipag-pray natin yung bansa, yung mga leaders. Katulad ng sinasabi natin kanina, higit pa sa kaya nating isipin at hilingin, may gagawin si Lord para sa bansang Pilipinas, para sa buong mundo. Katulad ng okay na, bukas na yung Strait of Hormuz, tapos sarado na naman. But God will do something special. Kaya niyang hatiin ang dagat, kaya niyang lumakad sa ibabaw ng dagat, sapagkat siya ay Diyos ng himala. Pwede pa bang tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong pagtatapos? Mag-usal tayo ng prayer para sa ating bansa at sa buong mundo. Dear God, bilang isang Kristiyanong bansa, bilang isang Pilipino, bilang isang Kristiyanong Pilipino, magpapatuloy po kami na magpipray sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Kahit sa paningin namin ay mawawalan na kami ng pag-asa, pero ang aming pong
pinag-aralan ngayon na higit sa kaya naming hilingin at isipin at inaasahan, kaya mong gawin. There is something new, there is something good, there is something special that about to happen for this beloved nation, Philippines. And we are praying for our dear President, Vice President, the upper and lower chamber of the Congress, lahat ng sangay ng pamahalaan, lahat ng local government units, lahat ng mamayang Pilipino. Lord, we are praying breakthrough and revival. Mapalad ang bansang ang Diyos ang Panginoon. Dalangin namin na ang bansang ito ay magbalik loob sa iyo, magsisi at ikaw ang maging sentro, ang buhay na Diyos ang maging sentro ng bansang Pilipinas. Dalangin din namin, Panginoon, ang buong mundo, ang mga sigalot sa Middle East. Dalangin namin na lahat ng makapangyarihang bansa hanggang sa pinakamaliit na bansa ay magkaroon ng pagrespeto sa bawat isa. Natignan nilang lagi, Panginoon, sa bawat tigmaan, mayroong mga bata, mayroong mga matatanda, mayroong mga babae, mayroong mga namamatay ng walang kalaban-laban. Mayroong namamatay na walang kasalanan. Nang epekto ay kagutuman, nang epekto ay kamatayan, kung ito ay gawain ni Satanas. Dalangin namin, Panginoon, maghari ka. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, at hawak mo ang buong mundo. Pinagkatiwala po namin sa iyo. Lord God, dalangin namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa pagtatapos po namin ngayon, Panginoon, sa amin pong pagsasama-sama, you cover us with your holy blood. Dalangin namin na buong Castelios Methodist Church, the whole Zambales tribe, the whole Zambales Christian Fellowship, the whole Filipino Evangelical Methodist Church. Panginoon, ang aming mga obispo, yung si Chief Justice, Panginoon, ang aming Pangulo, dalangin namin lahat ng mga manggagawang pastor at deaconesses, lahat ng mga leaders, lahat ng mga laiko, Panginoon. Maranasan po namin na mabalikan po namin ang Wesleyan DNA. We will do more. We will evangelize. We will do church planting. Salamat po. Walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo. What is in our mind, what is in our prayers, what is in our hope, O God, more than that, you can do it for us. Exceedingly, abundantly, infinitely. Salamat sa tinanggap naming biyaya at pagpapala. Katulad ng panalangin ng mga alagad, Lord, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Dalangin namin, maraming mga himala na gagawin mo sa buhay namin. Yours is the glory, O God. Dakilain ka namin sa buhay namin. That this church will do your mandate, O God, sa mas mataas na paglilingkod. Samahan niyo po kami. Tanggapin namin ang iyong pong biyaya, tanggapin namin ang iyong kapangyarihan, tanggapin namin ang iyong pag-ibig, tanggapin namin ang iyong bendisyon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise.
Baka mayroon kayong announcement? Pero ba? Siguro po yung ano natin, gagawa tayo ng para may announce natin. Baka mayroon pang di alam na 3:00 ng hapon yung simba natin. Yun siguro yung natin. Baka mayroon pa. Ayan po, malibilis lamang po. Alam ko, yung mga di pa po nakakatanggap ng t-shirt, may dala uli si Brea. At yung mga di pa po nakaka-order ng t-shirt, order na po tayo para po magamit natin. Bukas na po ang ating general rehearsal. 6 o'clock po yung pinaka-start natin para matry natin na matapos talaga siya 6 to 8. Call time, 5 o'clock sa lahat ng performers. Siguro yung technicals, mas maaga tayo para makatulong po tayo na maayos natin yung sound system kasi ililipat na natin doon po sa Laganen. Yung mga, baka mayroon pong hindi pa po nakapag-post, yung mga gusto pa pong mag-pledge ng food, ay mag-message na po tayo doon sa atin. At of course, patuloy po tayong manalangin. So, sa lahat po ng mga kakilala natin, kaibigan natin, 3 o'clock po yung ating worship to 5, then 5 to 6 yung ating dinner fellowship, and 6 o'clock po yung ating pong concert. Isa pa po pala, kung may pledge po kayo doon sa Echoes of Grace, yung fundraising concert ng PIMC, nagaganapin sa Malolos, Bulacan, baka hindi na naharap ni Rona na singilin tayo. Parang iniisip po namin kasi required po kami na mag-attend ng mga pastors sa Malolos sa Saturday. Baka ipaabunuhan ko na lang kay Rona. Tapos kung may mga commitment po tayo doon, kahit na maibigay natin after na ng anniversary, na basta nag-commit po kayo doon, ibig sabihin, kailangan ibigay po natin yung commitment natin. At pwede po bang yumuko tayo uli pag-pray natin yung fundraising concert na gaganapin sa Malolos, Bulacan. Father God, i-bless niyo po yung mga performers, i-bless niyo po yung host church, yung Christian Solidarity Fellowship, bless niyo po si Bishop Joey Umali. Bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga churches ng South Luzon, Episcopal Jurisdictional Conference, ang lahat ng mga dadalo, at higit sa lahat. Kahit ito po ay fundraising concert, ito po ay pagsamba para sa iyo. Gawin niyo pong matagumpay ang aming gawain sa Sabado. Ingatan niyo po ang lahat ng babiyahe papunta doon, Panginoon. Gamitin niyo po ang malilikom para sa evangelism, ang church planting activity ng aming pong simbahan. Salamat po ng marami sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Salamat po. Glory to God. God bless us all po.